Okay, alright. Bago po natin umpisa ng ating topic for today, gusto ko lamang po i-subscribe ninyo ang ating YouTube channel na Peanuts Vlog at paki-like, subscribe at share naman po dahil isang malaking tulong po yan para sa ating lahat at maraming salamat po. So, okay, alright. Update po tayo sa Kimpaw ganap for today, guys. Ano na ang balita? Alam natin na sobrang dami ng balita sa ngayon sa kanila. Ito guys, ito yung balita sa kanila, guys. Si Paolo Avellino, guys, ay nakita na bumili ng gamot na kung saan po ay kitang-kita daw siya sa grocery, guys. Alam niyo ba yung malapit daw sa 7-Eleven? Ayun po yan sa ating legit na sources, guys, kasi nag-viral pala yung picture ni Paolo Avellino na nakakep siya. Kasi may bagyo kasi, guys, alam naman natin na pag may bagyo kasi talagang tire mo dyan is naka-jacket, naka-cap. Talagang sobrang kapal daw ng yung hindi mo daw makilala si Paolo Avellino. Pero nung linabas daw niya or tinanggal daw niya yung kanyang shades, guys, yung kanyang eyeglass, dito daw nakilala ng mga netizen na si Paolo Avellino pala yung bumibili sa 7-Eleven ng gamot, guys. Oh. Yun daw yung kan ni Paolo Avellino, guys. Alam nyo, guys, kaya naman po lumabas si Paolo Avellino ay dahil todo alalay or todo alaga yan kay Kim Chiu. Kahit sabihin natin na magkalayo man sila, parang ganun. Pero still pa rin na todo alaga kay Kim Chiu sa ngayon. At saka proud naman si Kim Chiu sa kanya yan dahil kahit saan man si Kim Chiu or kahit ano man yung ni Kim Chiu, may lagnat, may sakit man si Kim Chiu, nandyan pa rin po si Paolo Avellino. Kaya nga po, yung mga pamilya ni Kim Chiu ay botong-boto kay Paolo Avellino kasi marunong siya mag-alaga kay Kim Chiu. Marunong siyang mag-alaga at marunong din po siyang rumespeto. Ayon sa ating legit na sources to, guys, ang pinaka nagustuhan daw nila kay Paolo Avellino, guys, sa pamilya ni Kim Chiu, side ni Kim Chiu, is yung may respeto daw si Paolo Avellino. Alam daw niya irespeto si Kim Chiu, lalong-lalo na daw yung tinatawag dito na yung feelings or yung emotions, ganun ni Kim Chiu. Ayon po yan sa ating legit na sources. Which is tama naman. Kasi kitang-kita naman natin na may respeto kasi si Paolo Avellino eh. Kahit naman po sino eh. Kitang-kita mo yung respeto ni Pao. Sa showbiz pa lang po is nakikita mo talaga na magginoo si Paolo Avellino. Kaya nga kinumpara ito kay yung isang artista daw, guys, na si Direk Ramsey. Si Paolo Avellino kasi is kumbaga siya is parang mahinihin na very gentleman. Pero si Direk Ramsey naman po is ang laki ng katawan pero gentleman pa rin. May pagkahinhin naman si Direk Ramsey. May pagkasimilar daw sila ng ugali. Yun yung ayon sa ating legit na sources, guys. Kaya nga daw nagustuhan nila yan dahil sa kanyang ugali eh. At saka ayon sa ating legit na sources, guys, total naman wala naman nasisiyan, ano? Ang issue pala dito, guys, I don't know pero may katotohanan ito. Kumbaga sa 100%, kung lagyan natin ng percentage itong isisiwalat ko sa inyo na katotohanan, is nasa 85% po siya. Kumbaga is may katotohanan ito, guys. Iba ito sa legit na sources ko, guys. Ito din po ay legit na sources ko, guys. Pero ito kasi is may personal kasi siya. Kumbaga ba is yung kadahilanan talaga. Ayon sa aking legit na sources, guys, ang pamilya pala ni Kim Chiu, guys, is
Hindi naman nila dinirekta na ayaw kay Sian Lim. Pero may mga terms pala sila na kumbaga is nakikita kay Sian Lim nakakaiba sa 12 years na naging sila. Kaya pala ganon si Sian Lim, guys. Dahil wala pala talaga siyang intensyon na gampanan yung kanilang, kumbaga bago kayo mag-asawa, halimbawa lang ito basis lang natin to halimbawa, bago kayo mag-asawa, syempre alangan naman na isipin mo kagad yung mag-asawa lang kayo na walang future, di ba? Yun daw yung nawala kay Sian Lim at yun daw po yung wala kay Sian Lim talaga na parang wala siya sa tinatawag na future. Pera, meron naman siyang pera. Pero yung sabihin mo na yung iisipin yung yung magiging future ninyo na kapag kayo na mag-asawa, wala kasi siyang ganun. Hindi niya, ang iniisip niya lang is yung relationship lang but no commitment. Yun siya. Yun si Sian Lim, guys. Yun yung napansin ng pamilya ni Kim Chiu daw sa kanya. Pero confirm naman nila yan kung that's true or hindi. Pero based din naman sa lahat ng mga interview ni Sian Lim kay Boy Abunda. Kasi nung narinig namin yan kagabi, guys, na ganun yung issue ba na yung kadipes ba, kaloob-looban ng issue na yan, narinig namin mismo dalawang tenga ko, guys. Ayoko na mabanggit kung sino yung legit na sources natin, guys. Wag na, mahirap na. Ngayon, itong si X daw, kaya pala siya tuwing kasama niya yung mga parents, halimbawa, may mga time na kasama din nila yung mga parents nila ba na out of the country ba, outside the country, parang bakasyon ba. Ito daw si X, ayon sa ating legit na sources, parang irritable daw pagkasama daw niya ang pamilya ni Kay. Irritable daw siya. Kumbaga po is hindi daw siya mapakali. Ayun niya sa ating legit na sources. At ang sabi daw niya, inaaway daw niya si Kay na pasimpleng away ba na, bakit kasi sinama-sama mo pa sila, dapat ibang outing sila, hindi dapat sila sumama sa atin. Parang ganun daw yung aura ni X kay Kay. Siyempre, halos naman daw ito pa ang pinaka-worst. Kapag lumalabas daw sila, guys, halos ang taya daw si Kay. Si babae. Swerte ni lalaki, swerte niya. Kasi halos pala yung taya sa kanila is si babae. Kung iisipin nyo, guys, kung iisipin nyo lang ito, kung kayo yung nasa sitwasyon ni babae, okay lang ba na palagi siya yung taya? Kalalaki mong tao, libre lang ba ang intention mo? 'Di ba? Libre lang ba yung gusto mo? 'Di ba? Sa mga kwan, guys, be open-minded ba? Be open-minded. Kumbaga ba is maging open-minded tayo sa lahat ng mga bagay ba? Para sa atin or para sa ating lahat, guys. Sa tingin ninyo, ganun na lang ba kadali? Ganun na lang ba, kumbaga is, ganun na lang ba para kay babae na lahat ng mga gusto ng lalaki, lahat daw ng gusto ni noon, guys, ni X ay nakukuha niya kasi binibigay daw lahat ni Kay. Ay, yan daw yung, kaya naabuso daw ni naabuso daw ni X si Kay noon. Yan yung ayon sa ating legit na sources, guys. Kaya naabuso daw niya at kaya daw lumaki yung ulo ni X dahil daw
Sa lahat ng gusto niya, binibigay ni Kay, si babae. Kaya maraming naawa kay Kay, guys, ha. No, maraming naawa kay Kay. At iyan po yung kadahilanan kung bakit si Paolo Avellino po ay inaalagaan si Kim Chiu. Inaalagaan si Kim Chiu dahil may history na si Kim Chiu sa kanyang past. At sabi naman daw ni Paolo Avellino, guys, na hanggat maaari is ayaw niya nang iwanan si Kim Chiu. Yan yung katotohanan dyan, guys. Kaya itong si Kay, hindi pa niya masabi-sabi na, may something na kami ni Paolo, o ganito. Dahil nga sa kanyang past at baka mamaya na naman, pag isiwalat niya na naman, iaasa na naman yung kanyang pamilya, guys. Mahirap masaktan. Alam natin yan. Kaya itong si Paolo Avellino, guys, kita mo naman halos lahat sa mga interview nila, kahit dikdikin mo sila. Kahit kung anong gawin, siguro kahit patayin mo pa siguro sa mga yan, hindi talaga sila aamin niya. Dahil may experience na si babae. Saka sobrang awa ko sa babae nun, guys, Ito, kagabi, ayon sa ating legit na sources, ito mismo, talagang kagabi tong balita na to. Sabi pa nga niya kagabi na matagal nang iwan sana ni KCX noon pa. Kaso nga lang kasi ang nagpapa-stop kasi sa kanya is yung kanyang puso. Pero yung kanyang isip hindi na daw niya kaya. Yun yung sabi ng ating legit na sources, guys. Hindi na daw kaya ng kanyang isip. Pero yung kanyang puso, pigil na pigil pa daw. Saka alam nyo, sabi pa niya sa amin, si babae, halos si babae pag kumakain sila sa restaurant yan. Kaya nga hindi sila nag-flex ng kanilang pagkain dahil saka hindi rin sila nag-flex kung nasaan sila. Yung mga outing nilang dalawa, hindi sila nag-flex ng ganun dahil nga ayaw daw ni lalaki kasi makwe-question na naman daw yan May intriga na naman si lalaki. Yun yung sabi. Ang pinakaayaw daw ni babae dito sa lalaki na ito, kay ex niya daw, is yung pinapalabas niya na si babae daw yung may mali. Yun yung pinapalabas niya. Itong si ex. Pero, alam mo, sabi nga namin kagabi na, past is past na yan. Kaya dadako na lang tayo kay present na si Pao. Sabi niya. Kaya nga sabi. At saka sana, sabi pa nga kay Paulo daw, sana noon ka pa dumating para hindi na naranasan ni babae yung naranasan niya noon. Para hindi maging ganun, sabi daw ng itong legit na sources natin kay Paulo. Pero in fairness, guys, di ba nagkainuman daw itong sila Paulo at saka itong mga legit na sources natin, si kaibigan niya. Kasi kaibigan nito Nagkapandingan daw sila ba? Si Kim Chiu kasi hindi naman yan umiinom, guys. Umiinom din yan ng wine, pero hindi siya yung tao na talagang day drunk. Wala siyang ganun. Hindi siya yung ganun. Kaya ngayon, guys, yung iniisip kasi, di ba, kagabi, sabi sa atin ng legit na sources natin kay sister, ang lakas talaga ng appeal daw ni Paolo Avellino, pagtitigan mo. Sabi sa akin. Ayon sa aking legit na sources, sabi pa nga daw niya kay Paolo is, Pao, wag mo nang iwan si Kimi, si babae. Sabi daw. Kasi si bakla, sabi daw niya. Kasi si bakla, sobrang bait niya, sabi daw kay Paulo. Kaya nga daw naawa daw. Parang kita mo naman daw sa mukha ni Paolo Avellino yung sincerity, guys. Yung sincere daw siya. At kita mo din sa kanya na yung pagmamahal na hangad ni Kim Chiu ay kaya naman ibigay ni Paolo Avellino yun, guys. Hindi lang
Kumbaga is wag mo lang siyang madaliin, parang ganon. Kaya nga sabi ng mga ibang netizen na kahit hindi na kailangan yung ebidensya kasi kita mo naman sa dalawa mong mata. Yun nga yung sabi ng netizen. Sa ito pa guys, sa kagabi pa, tinanong daw siya ng aking legit na sources. No? Kumbaga is, apektado ka ba sa mga buzzers? Sabi daw, kagabi. Kasi nagbabanding sila eh. Yan yung kanilang kwan eh. Parang kumbaga ba is, pag nagbabanding kasi mga yan guys, ayon sa akin legit na sources is hindi mo naman pwedeng sabihin na, kumusta yung project? Wala namang ganun. Hindi daw nila pinag-uusapan yung mga project ba? Yung mga pagod-pagod. Wala daw ganyan guys. Ang pinag-uusapan daw nila yung mga kakatuwaan ba? Umiiwas daw sila sa mga yung about sa showbiz na yung mga buzzers, yung kainggit-inggit, umiiwas daw sila sa mga ganun ba? Kasi ayaw daw nilang pag-isipan yung kumbaga ayaw daw nila pag-isipan yung ibang tao. Saka ang natanong lang daw nila dito yung mga about sa buzzers na kung saan is epektado pa daw si Paulo Avellino sa mga buzzers, sa mga showbiz, parang gano'n. Ayun dito sa ating legit na sources. Sabi daw ni Paulo is paminsan-minsan, oo, apektado ako, sabi daw. Kasi, alam mo, kahit hindi ka nagbabasa ng mga comment, kahit paano yung mga comment na yan, alam mo, masakit pa rin yung sinasabi nila, yung pambabas nila ba? Masakit, sabi daw ni Paulo Avellino. Kahit nung umpisa pa lang na parang binababoy ka ba? Parang, siyempre masakit. Bilang isang artista, isa lang naman akong artista at naghahanap buhay. Wala naman akong pinatatakan na tao. Masakit. Nasasaktan ako noon. Pero sa ngayon na, sabi daw niya, may mga time na hindi ko na kailangan magbasa. Yun daw si Paulo. Kapag yung sobrang sikat ka na, hindi ko na kailangan magbasa din. Dahil naiintriga ka sa mga sumasakit sobra lalo yung ulo mo. Sabi daw ni Paulo Avellino dito. At ang ating legit na sources naman is may pagkabakla din. Siyempre, natatawa na lang daw. Kaya nga, nung nagkwento sa amin is tawang-tawa din kami. Dahil, kita mo talaga yung kwan ba? Yung sincerity ng kanyang pagkwento talaga. Kita mo yung pagkabaklaan ba? Kaya sabi namin, daig mo pa yung bakla. Sabi nga namin eh. Natawa na lang siya sa amin. Pero which is, alam mo guys, kahit anong sabihin ng mga ibang tao kay Paulo Avellino, kahit anong pambabas nila, ayaw man nila or hindi, kay Pau pa rin ako. Saka yung update na spotted si Paulo sa kotse ni Kim Chu. Spotted. Ang update sa ngayon, guys, is spotted si Paulo Avellino sa kotse ni Kim Chu. Oo, spotted siya. Kasi nga po is, sabi ng aking legit na sources, guys, ay, may sorpresa daw si Paulo Avellino kay Kim Chu sa loob ng sasakyan. Kaya daw spotted siya doon. At yun daw pala, nung bumili si Paulo Avellino ng chocolate at saka may mga flowers daw. Flowers. At siyempre, excited na. Pero hindi daw alam ni Kimi yun, guys. Wala daw kaala-alam si Kimi na may surprise si Paulo Avellino kay Kim Chu sa loob ng sasakyan. At sabi ng ating legit na sources, guys, is nakita mo daw yung saya sa mukha ni Kim Chu, guys. Yung saya na hindi mo nakikita noon kay Kim Chu ay kitang-kita mo na daw ngayon. And this is for today. At maraming salamat guys sa pakikinig. Sana naman paki-subscribe, like, at share naman po ang aking vlog or Alindog. At panoorin naman po hanggang dulo, umpisa hanggang dulo po. Thank you and God bless.